Alam nyo, hindi issue sa akin yung tulad nila Robin Padilla na naging senador. I move. Englishin ko na to eh. I move. Ginawa ko na. I move. Session suspended. The body. Sila Lito Lapid, dahil ibinoto sila ng mamamayang Pilipino. Wala tayong magagawa doon. Ayoko rin tawagin silang bobo dahil hindi sila nakapag-aral. Mali naman yon. Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi porke walang pinag-aralan or hindi nakatapos ng pag-aaral, bobo. Hindi rin issue sa akin yung ganon. Ang issue sa akin, dapat pag nandiyan ka na sa Senado, mag-aral ka naman. Or, higit sa lahat, pag nandiyan ka sa Senado, iisipin mo palagi na ikaw ay pasweldo ng mamamayang Pilipino. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kaya, sa katulad nila Robin Padilla at iba pang mga senador na naandyan dyan at naiboto nga, huwag naman sana kayong loyal sa iilang tao. Dapat maging loyal kayo sa bansang Pilipinas at maging loyal kayo sa mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Kalimutan nyo na sana yung mga pag-idolize ng mga tao. Dahil masakit yan sa mamamayang Pilipino. Lumalabas yan, nagtatapon ng pera ang bayan para sa mga katulad nyo, hindi loyal sa pinanumpaan yung tungkulin, kundi loyal doon sa taong ina-idolize nyo. Yun po ang mas malaking issue sa akin. Bakit ko ba nasabi yan? Etong nakaraang hearing sa Senado, I think a few days ago, naglabas itong si Robin Padilla ng isang recording na kung saan may nag-uusap ng dalawang tao na parang yung isa ay nagagalit doon sa isa na sinasabing pinagagalitan yung isang tao na sinasabing nag-handle daw ng mga trolls. Ang masaklap nito, ang isang tao daw na nagsasalita doon ay pinangalanan ni Robin Padilla na si Yusek Claire Castro daw. So, nag-react itong si Senate President Tito Soto na bago siya magbibigay ng pangalan, bago siya magsasabi ng pangalan, ipa-authenticate niya or ipa-voice stamp niya sa NBI, which is correct. Kasi, lumalabas, agad-agad niyang nahusgahan yung tao, nasiraan niya yung tao, pero hindi niya verified at hindi niya sigurado kung talagang si Yusek Claire Castro yung nagsasalita doon nga sa tape recording. Ano po ang relasyon nito doon sa sinasabi kong issue para sa akin na kapag ikaw ay nasa Senado, dapat ikaw ay maging loyal sa tungkulin mo, sa bayan, at sa sinumpaan mong trabaho. At hindi ka dapat loyal doon sa mga taong iniidolo mo lang. Kasi dito, sa nangyaring ito, lumalabas kasi para sa aking paningin, sa aking analysis, nagiging parte lang itong si Robin Padilla noong mga gustong mag-destabilize sa gobyerno. Pinalalabas niya lang dito na suportado niya ang kilos nitong sila Sara Duterte. Itong mga anti-Marcos. Ito lang ang gusto niyang palabasin dito sa tape recording na to. Kaya niya inilabas ito. Kahit naman sino ang makinig dito sa tape recording na to. Unang-una, nakakatawa, napakalayo doon sa boses ni Yusek Claire Castro. Ang layo. Napakalayo, milya-milya. Pangalawa, yung ginawang recording na yon ay obvious na obvious
na parang magkatabi lang. Hindi siya lumalabas o hindi siya, it doesn't sound like, nag-uusap yung dalawang tao na yan sa telepono na gustong palabasin nung drama na yon. Kasi yung boses nila, iisa lang ang level of volume na mahalata mo na magkatabi lang sila at nire-record nila ng sabay yung kanilang usapan. Dapat ito maramdaman dapat ito maramdaman ni Robin Padilla, being an actor himself. Sanay siya dapat sa mga ganyan recording. So, para sa akin, either hindi niya na-analyze ng maayos or nagtatanga-tangahan siya. Nagtatanga-tangahan siya at gusto niya lang talagang ilabas yung recording na yan para makapanira. Para gawin niya yung part niya bilang isa sa mga nagdi-destabilize ng gobyerno. Kasi di ba iba't ibang klaseng na yan eh. Ang dami na naglabasan katulad ng Saldico, yung mga pronouncement ni BP Sara, nila Harry Roque, at iba pang mga DDS. Ang dami-dami nilang sinasabi. Kasama na dyan, of course, isa sa pinaka-prominenteng event, yung ginawa ni Amy Marcos na pagsasalita doon sa rally sa Luneta, sa rally ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng ito, effort para i-destabilize ang gobyerno sa aking paningin, sa aking opinyon. At siguro, lahat ng mga DDS camp na to, lahat ng mga DDS camp members, dapat magpakita ng kanilang contribution para ipakita kay Digong Duterte, para ipakita kay Sara Duterte na nag-e-effort sila para gumawa ng destabilization move nila. Yung kanilang sariling part para ipakita na kasamaan sila ng mga DDS na gumagawa ng effort para mag-destabilize. Yun lang ang nakikita ko rito eh. Dalawang bagay nga eh. Nagtatanga-tangahan siya or natanga siya doon sa recording na to or nagtatanga-tangahan siya. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira, pwede po natin mapakinggan. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Ayun ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino-sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang Hindi na kamusta. kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita man. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Kasi sobra naman talaga. Grabe, obvious na yung nag-uusap, magkaharap lang, magkatabi lang na nagre-record. Kasi alam naman yung tono nung nagsasalita yung isa sa remote area, yung over the phone. At yung isa, kung sino man na nagre-record, siyempre mas malakas yung dating. Pero ito, level na level yung kanilang yung level na level yung kanilang yung kanilang volume. Level na level, parehong-pareho yung volume nila sa pag-uusap. At halatang-halata mo na merong binabasang script. Halatang-halata. Daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for a voicemail?
Imbis na Yes, nanguhula tayo, nagbabagi tayo ng pangalan. Because I In the name of Yusek or Attorney Castro, it's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ang ating Pangulo na mayroong troll. Noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinagpanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ito po, pwede natin paimbestigahan ulit kung gusto po ninyo, kung ito ay galaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. Ginawa niya, kunwari, meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. No, joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. So ayan, huling hirit niya. Nilabas pa yung video recording ni PBBM tungkol dito sa mga trolls. Napaka-irresponsible talaga. Parang hindi senador. Hindi man lang inalam yung konteksto ng speech na yon na isa palang biro lang, isang joke. Mabuti na lang nandoon si Senate President Tito Soto para pasubalian yan dahil alam niya pala na ito ay joke lang. Kaya tingnan mo itong pagiging responsable nitong si Robin Padilla. Makapaglabas lang ng intriga, makapaglabas lang ng mga bagay na po pwedeng makapag-destabilize sa gobyerno, labas lang siya ng labas ng mga ganitong klaseng balita. Hindi natin kailangan ng ganitong klaseng. Hindi po ako mga nandito senador. para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan niyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng presidente ng personal. So, ang sinasabi ko rito, mga kapatid, mga kababayan, ayaw ko sanang mamintas ng tao. Unang-una, binoto nga siya ng mamamayang Pilipino, kaya siya nandyan. Kaya lang, ganitong klase ba, mga kapatid, mga kababayan, ganitong klase ba ang pinapasweldo natin diyan sa Senado? Dapat maisip nitong mga ganitong klaseng tao, itong sila Robin Padilla in particular, at iba pa na iisang stand na nagpapakita ng loyalty sa mga Dutertes. Dapat wag kayong ganyan. Dahil kaming mga mamamayang Pilipino, nakikita namin yung ginagawa ninyo. Nakikita namin yung kinikilos ninyo, yung mga pananalita ninyo na puro pabor sa mga Dutertes. Puro pagpapakita lang kayo ng loyalty dito sa pamilya Duterte na to. Nakakalimutan nyo na kayo ay pasweldo ng mamamayang Pilipino. Uulitin ko uli. Alam nyo ba mga kapatid, mga kababayan? Roughly 100 million a year ang budget sa isang senador. Ang sweldo niyan, monthly, kulang-kulang ng 300,000. Pero pag marami ka pang hawak na committee, tumataas pa yan. Ganyan po kalaki ang budget na ginagastosan ng mamamayang Pilipino bawat isang senador. Pero hindi na sila nahihiyang ipakita na sila ay nagtatrabaho para sa isang pamilya. Hindi sila nagpapakita ng loyalty sa flag, loyalty sa bansa at loyalty sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi sila loyal sa konstitusyon. Talagang inaalay nila ang buhay nila para dito sa mga Dutertes. Lahat ng pagkilos nila, lahat ng effort nila, para itong si Sara Duterte ay mapaaga ng upo bilang presidente. Yan po ang aking paningin. Lahat ng mga effort na to, mula kay Amy Marcos, kay Roque, Sara Duterte mismo, at iba pa, kagaya nga ito, si Robin Padilla. Lahat sila nagko-contribute, gumagawa ng paraan, baka nga sakaling ma-pressure nila si PBBM at mag-resign at mapadali ang pag-upo ni Sara Duterte sa Malacanang. Yan po, mga kapatid, mga kababayan, ang wag nating susuportahan.
hayaan nating matapos ni PBBM ang kanyang term para itong mga investigasyon na nangyayari ngayon ay huwag maputol at yung mga dapat makulong ay makulong. Lalong-lalo na yung matataas na opisyal, mga senador at kung sino-sino pa na merong ginawang anomalya. Alam na alam po natin, ang daming mga DDS supporters na mga public officials na sabit dito sa anomalya na to. Na pag itong si Sara Duterte ang maupo sa Malacanang, wipe out po yan. Madidismiss po isa-isa ang mga kaso niyan. Ayaw po natin mangyari yan. Kaya kung ayaw nyo man kay PBBM, pero suportado nyo ang ginagawang pag-iimbestiga, suportado nyo ang na dapat makulong ang mga dapat makulong na mga public officials, wag po nating hayaan na magtuloy-tuloy itong mga destabilization na to. Tulungan natin itong si PBBM, suportahan po natin in whatever way we can, katulad na lang ng mga moral support. Gawin po natin yan para matapos ni PBBM ang kanyang term at magtuloy-tuloy ang investigasyon at more importantly, sa 2028 po, pumili po tayo ng kandidato na talagang may pagmamahal sa bayan, na totoong serbisyo ang gagawin at yung politiko na may puso sa mamamayang Pilipino na dapat ituloy-tuloy itong pag-iimbestiga at ipakulong ang mga politiko na dapat makulong dahil sa kanilang ginawang anomalya. Napakalaki pong halaga ang nawawala. Trillions of pesos po. Kaya wag nating pababayaang mawala itong mga investigasyon na to. Wag tayong padala dito sa mga destabilization moves, destabilization efforts nitong mga politiko na nagmamadaling maupo si Sara Duterte dahil gusto nila, yung mga kaibigan nila, maabsuelto doon sa mga kasong ginawa nila. Pagnanakaw po ito. Ang lalaki po ng amount na nawawala sa atin. Yung 1.7 trillion pesos, kung yan po ay hindi nanakaw, ilan pong ospital ang maitatayo niyan? Ilang doktor po, ilang nurses ang kayang paswelduhin yan? Ilang airports ang kayang gawin yan? Ilang kalsada, ilang tulay ang kayang gawin yan? Ang pinaka-importante, yung ang serbisyo ng ospital, mga doktor at nurses, sa laki ng amount na yan, pwede nang gawing libre talaga lahat ang pagpapa-ospital ng lahat ng mga Pilipino. Kesa itatapon mo lang diyan sa mga projects na ibubulsa lang ng mga politiko. Ang laki-laki po ng nawawalang pera. Kaya kung babalikan natin itong ginawa ni Robin Padilla sa Senado, hindi po ako naniniwalang hindi niya naintindihan itong ginawa niya. Para sa akin, ginagawa niya yung part niya para lang i-destabilize ang gobyerno. Dahil obvious na obvious po. Isa siyang aktor. Sanay siya sa camera, sanay siya sa mga recording. Alam niya na ito ay recording. At yung boses ni Yusek na sinasabi niya, Yusek Claire Castro, ay napakalayo. So, ano ang kanyang intention para iparinig yan diyan sa Senado? Ano ang kanyang intention? Puwera na lang kung talagang aaminin niya na siya ay natanga. Siya ay naloko nung nagbigay sa kanya ng recording na yan. Puwera na lang kung talagang hindi niya nare-recognize yung mga boses or ang boses ni Claire Castro na halos araw-araw naririnig mo sa television. Alam na alam mo ang boses ni Yusek Claire Castro. Kaya imposibleng hindi niya kilala ang boses ni Yusek Claire Castro. Kaya tuloy, ang lining ng aking paniniwala, ginamit niya talaga instrumento ito para ipakita kay Sara Duterte na ang loyalty niya at yung kanyang participation doon sa ginagawa ng kampo ng mga Duterte na pag-destabilize sa gobyerno. Yan po ang paniniwala ko.
Dahil grabe talaga eh. Itong pinarinig niyang boses doon sa recording, ewan ko na lang, kahit na siguro maliit na bata, magsasabi na hindi si Yusek Claire Castro yon. Napahiya tuloy siya doon sa pagsasabi ni Senator Tito Soto na hindi tayo basta-basta naniniwala dyan. The best dyan, dahil yan ay recording, dapat ipa-voice stamp natin yan sa NBI. Which is the correct move. At ganun din si Loren Legarda na nag-agree doon sa sinabi ni SP Tito Soto. Yun ang dapat kilos, yun dapat ang ginagawa ng mga senador. Sabi ko nga, kung ikaw ay nandiyan na sa Senado, kung ikaw ay nakaupo na sa Senado, inirerespeto ko yan, pero gawin mo ng tama ang trabaho mo. Gawin mo ng tama ang trabaho mo. Ipakita mo na ikaw ay loyal sa konstitusyon, loyal sa mamayang Pilipino, at hindi loyal sa iisang pamilya. Kasi kitang-kita yan eh. Kitang-kita yan na bakit ka maglalabas ng ganyang klaseng recording na halatang-halata naman. Nagtatanga-tangahan ka. Nagtatanga-tangahan ka. Para lang makakontribute ka dito sa ginagawang mga destabilization moves ng mga kasamahan mo yan sa kampo. Masakla po mga kapatid, mga kababayan. Kaya next time around, pagdating ng eleksyon, mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo. Nakita naman po natin, dapat itong mga iboboto nating public servants, itong mga public officials, yun talagang may puso sa pagsiservisyo, may puso para sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Hindi puso para lang sa iisang pamilya. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment din po tayo ng makarating dito sa mga kinaukulan, yung ating pagbabantay at yung ating mga opinyon. Pakishare na rin po natin nang matulungan niyo po ang aking munting channel na lumaki ang ating community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.